Nabuhat. Sa sobrang kaba ha, bilang naupo, patay. Ano nangyari? Ayaw mo lang. Heart attack. Kawawa na. Na-heart attack siya sa sobrang, pero yung adrenaline rush niya, no? Then eventually, umupo siya, hindi niya na kaya yung overload na adrenaline niya. See? Yung Pilipino yun ha, patay siya. Oh, ang paganda doon, yung pasyente buhay. Tapos kinalma siya, sir, ng pasyente. Forever. Namatay. Kalmado ka for life. Is that how you, ano ba? Ganun ba yung patient transfer? Ganun ba ang patient care? No. Nagpakamatay siya sa trabaho niyang inutil. Oh, see, ignorance kills. Ang kamangmangal ang unang papatay sa'yo. Ganun niya. Kasi wala pang alam. Wala kasing alam. Mangmang. Naintindihan? Ayun, alam mo, Tim. Oh. These possibilities need to be considered carefully before beginning. If a patient begins to fall, he or she should be lowered to the bed, the chair, or the floor in such a way to prevent injury. Another hazard is pull of tubings. May mga tubo-tubo. Need to be made to avoid dislodging them. Bruises from striking side rails or furniture may also occur. Care in positioning the patient will help to avoid such injuries. And patient may slide or bruise their feet if proper shoes or slippers are not worn. Should have firm leather shoes. Na, kwento ko na sa inyo, yung tumalon sa building, yung tumalon sa bintana, yung matanda, pareho silang badante, may edad na, Pilipino. No, sir. Yung pasyente may Parkinson, may dementia, tanghaling tapat, pareho lagi silang tulog. Oh, pagising niya, yung pasyente wala na. Yung pala, dinala ng ambulansya sa ospital kasi tumalon pala sa first floor. Hindi niya alam, nagising siya anong oras na. Masaya pa daw siya. Oh, ngayon, pumunta ang anak. Sabi niya, lumayas ka na lang or else papadeport kita. Anong kaso yon? Negligence. Yes. Negligence. Nakatulog siya. May edad na siya. Oh. Assessment, evaluation to facilitate both transfer and ambulation. The caregiver must know the patient's diagnosis and any restriction to be observed. Tatanungin niyo ang OS, tatanungin niyo ang nurse, lalo na ang PT kung rehab, Para magigising. post-operation, yung post-hospitaliera, dinala ulit sa bahay, tatanungin niyo yan. Kung fault, panigurado, may rehab yan, PT, dadalhin niya sa RSA, dadalhin niyo doon, tatanungin niyo ang PT doon, ano ba dapat yung gawin sa bahay, ano ang limits. For example, a patient with a repaired fracture hip may be allowed to have only 25% of his or her weight bearing on the affected side, whereas a post-op patient who has an appendectomy may not be restricted in any way. In addition, the caregiver should assess the capabilities of the patient. A. Is the patient capable of moving all his or her extremities? Tingnan nyo, left, right, left, lower and upper. Tingnan nyo kung kaya ba, saan ang may sakit, sa may dolore. If the patient is partially incapacitated, which is stronger side, kung ito ang naiktus, ito ang kailangan niyang Galaw. lagi mong i-roam. Pero ito, i-roam mo din. Iktus lang naman, paralyzed lang naman eh. Hindi naman na-operahan eh. Di ba? So pwede mo siyang galawin. Wala namang fracture eh. How was the patient transfer ambulated before? Tatanungin niyo ang ama, ang alaga, ang nana, ang magulang, ang parente. Paano ba siya transfer before? Ng PT, ng nurse. Ang magaling na patient transfer, yung PT ang tatanungin niyo. Okay? Lalo na kung rehab. Asking patient is not always the best way to get this information. You may need to ask the nurse or consult patient's family member. We also need to know what equipment is available to moving patient, as well as what person are available to assist you in case needed. Planificazione. Ano yung planificazione? Planning. With data in hand, the caregiver can devise a plan to transfer or ambulate the patient. Pag-isipan mo muna. O gabi pa lang, paano ko ba ita-transfer tong si, from bed to wheelchair? Tapos lalabas kami. Saan ba mas magandang dalhin to daan? Yung walang rampa. Diba? Yung walang masyadong vehicles. Na walang traffic. Sa gabi pa lang, kaplano mo na.
Pagka parametry vitalik ko to, pagpapakain, gano'n, ilalabas ko to after lunch. From bed to wheelchair, di ba? Wheelchair to bed. Taking into account body mechanics for both the patient and the caregiver, the plan must be realistic. More than one person may be needed to transfer a patient with severe disabilities or a very heavy patient. Yung Pilipinong yon, mabigat yung Italiano, binuhat niya, nakaya niya, then eventually patay siya. Kailangan, pag gano'n, anong kaso yon? Hindi, ano na yun, nasa floor siya, ano yung nangyari doon? Yung pasyente niyo na nahulog. Anong kaso yun? Anong situation yun? Okay, patient, nahulog siya. Ano na yung patient? Hindi, pasyente, nahulog. O ano na magiging sa pasyente? Ano na yung magiging tawag sa pasyente? Dito, pasyente siya. Eh, yung sahig, ano siya? Injured. Carpet, ano? Injured. Injured. Victim! So, ibang approach dito, ibang approach doon. Kasi victim na siya. Ng ano? Negligence. Hindi, ng Ng kama. fall! Ng fall! Negligence of who? Yon. Actually, di ba? Naintindihan niyo na? Yung algoritmo. Patient to victim. Okay? Agad na? Okay. Ibang approach doon, ha? Okay, the position of the bed can help greatly in transfer or ambulation. Raising the head of the bed and dropping the patient's feet over the side, place the patient in an upright and sitting position. Lowering the interbed will often put the patient's feet in contact with the floor. Some beds are lowered by electric control at the side of the foot of the bed, while some lower up manually by crank. Make this mechanical device work for you. Foot covering essential. Anyways, transferring the patient. Basa! As simple as possible, explain to the patient what you need to do and how you may assist, as well as what his or her participation will be. As if there are any questions in transferring a patient, an attitude of confidence on the part of the caregiver is essential. It is also important not to rush the patient. Allow patient to take their time. What if the patient is obese? Oh, what if the patient is obese? Double your body weight or triple of your body weight. Oh, call for assistance or ask for A friend. ano tawag? Basto. Ibang buhat. Yung Forklift. Tangin ang forklift. Sa third floor, papuntahin ko forklift. Saglasahan kitang forklift. Okay. Bed to wheelchair. Leto ala Sedia Rotelle. Well, next Sunday ko to Yes, sir. before exam. Saan ba sila? Ayun. Ang tawag dito is, a walker. ito is, ano ang cane sa Tagalog? Ay, sa Italiano? Bastone. This is stampele. Wala na yung dito sa kilikili. Bawal na yun. Ang stampele, yung ganyan na, oh. This is Walker. deambulatore. Ang Deambulatore. problema lang dito, may gulong. Ang pahirap niya pag Parkinson, tutuloy-tuloy na ganyan, no? Kaya sinabi ko sa inyo, lalo na kung pasyente nagkukuyakon. Paano kung maingit yung isa, ha? Basta ka-walker pa. Lapan joke, te. Okay. Yung gulong, kumare order kayo, walang gulong. Okay? O paano kayo niwawalk? Oo nga naman, sir. Di ba meron yung dalawang ganon? Step by step, ganon. Manginginig lang yung ganon. Meron ba yun dyan?
Hindi ambulatory gano'n. Okay, in most cases, the caregiver walks on the patient's weaker or affected side. If the patient then falters, the caregiver can give assistance. When the patient's gait is unsteady, oh, this one Oo, next Sunday. Wala. Ano, di ba? Oh, ayan. Di ba? Yung isa kasi apat, di ba? Apat ang gulong. Tapos masyado siya nakaganon. Relax. Tapos mamaya gaganyan-ganyan na yan. Minsan, mag-collapse. Kaya hawakan niya dito, oh. Dito nyo laging bibit-bitin niya. Sa likuran kayo lagi. Huwag kayong sa harapan. Oh, well, kasi... Taka-taka. Tapos sa... Ano? Ano ba yung stampere natin? Wala, no? Try mo nga, ano, No, kasi iniisip ko yung dati ginagawa ko sa mami ko. Meron binigay yung PT na panali dito sa likod para buhatin siya. Tapos nag-aaral siya ng ganyan. Hindi na magtataka, ang daming dinanas ng nanay mo, no? Na-disgrasya nga siya sa kotse. Nakaisip sa'yo. Tapos hindi niya alam na nadurog yung spine niya dito. Yan, dalawa. Nagnana. Halimbawa, tulad dito, no? Halimbawa,